Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng July 22, 2024 na kung saan sa ngayon po gaya ninyong nakikita ay napaka-aktibo na po ng karagatan lalo na dyan sa silangang baybayin ng ating bansa at may nabuo ulit na panibagong sama ng panahon sa labas ng ating area of responsibility sa silangan ng Mindanao at tinawag po itong Invest 94W. Pero kung titingnan naman po natin ang weather model na ating ginagamit, maging si 93W ay hindi naman nakitaan ang mga ito na lalakas bilang bagyo, posibleng mawala rin ang mayan sa susunod na mga araw. Samantala, ang dalawang bagyo na patuloy natin na binabantayan na si Bagyong Butchoy ay tuluyan na po na naglandfall dyan sa may Hainan, southern part ng China at binigyan na rin po yan ng international name na Prapiron. Habang si Bagyong Karina naman na may international name na Gaimi ay patuloy po ang paglakas habang nasa silangang baybayin na po ng Cagayan, about 375 km east of Tugigaraw, Cagayan, na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 95 km per hour at bugso na 115 km per hour. Ang napapansin ay nagsimulan na po na mag-iba ang direksyon nito from north-northwest. Ngayon ay pa-north-northeastward, palihis na po sa ating mga kalupaan lalo na sa mga isla ng extreme northern Luzon. At mamayang gabi, posibleng lalakas na po yan into typhoon category. At bukas ng madaling araw ay posibleng nasa silangang baybay na po ng mga isla ng extreme northern Luzon, about 378 km east of Calayan, Cagayan. Bilang typhoon na po yan. Maghapon bukas na nasa silangang baybayin po ng mga isla ng extreme northern Luzon. At sa Miyerkules, posibleng mag-iba ulit ang direksyon niyan pa-northwestward at posibleng tumbukin ang Taiwan at eastern part po ng China bilang isang super typhoon at pagsapit na Huwebes, posibleng tuluyan na po yan na makakalabas sa ating area of responsibility. Pero kahit hindi po yan maglandfall sa alinmang bahagi ng ating bansa ay hinahatak at pinalakas na po nitong habagat na nagsimula na po na magpaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa lalo na dyan sa western section ng Luzon, Western Visayas at Mindanao. Almost whole week po yan this week. At dahil po sa pinagsamang epekto ng habagat at ng bagyo ay nakakaranas na po ngayon ng maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalo na po dito sa may Cagayan Valley. At nakataas na po ngayon ang tropical cyclone with signal number 1 sa eastern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa may Santa Ana, Gataran, Baggao, Peñablanca, Lalo at Gonzaga. At maging po sa northeastern portion ng Isabela, sa may Divilacan, Palanan at Maconacon. Maulap ang kalangitan with isolated rains rin sa malaking bahagi pa ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro Provinces, Northern Samar, Bicol Region, Western section ng Panay Island, ilang bahagi ng Negros, Southern Leyte, Northern Samar, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao, Coronadal, Sarangani, Davao at Mati. At mamayang hapon po, mas maraming lugar na sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains, lalo na po dito sa malaking bahagi ng Luzon, ilang bahagi lamang ng Western Visayas, Leyte at ilang bahagi lamang po ng Mindanao. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, iwasan na po muna natin ang papalaot sa kanlurang baybayin po ng Palawan at Occidental Mindoro dahil sa habagat ay posibleng aabot ang mga alon dyan hanggang sa 2 to 2.5 meters height. At dahil naman kay Bagyong Karina, ay iwasan na muna natin ang papalaot sa mga seaboard po ng extreme northern Luzon Islands, maging po sa seaboard ng eastern Cagayan at Isabela dahil ang mga alon dyan ay posible pa rin na aabot hanggang po sa 2 to 3 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ng latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!